Alam nyo ba na sa oras ng tanghali pahapon, ito yung pinaka-crucial na oras para sa mga pugo, para sa kanilang pag-itlog. So sa ganitong oras, makikita nyo na gumugulong, ayan, gumugulong yung ating mga itlog dito sa ating egg catcher. So ngayon ay 3 p.m. So dapat hindi talaga mabubulabog yung ating mga pugo. Pero since sanay naman sila dito, makikita natin kung gaano kadaming mga itlog yung na ipoprovide ng ating mga pugo. So sa ganitong oras, wag na natin sila masyadong gagambalain. Hayaan natin silang tumuka. So siguraduhin natin, ayan, yung kanilang mga patukaan ay may laman kasi wala silang ibang gagawin talaga kundi tumuka lang ng tumuka. So yung loob ng ating kulungan ay halos punong-puno ng mga itlog. So ang harvest nitong mga itlog na ito is sa araw pa ng bukas. So madami ang nag-iisip ngayon, dami kong inquiry na nakukuha na kung maganda ba daw ang pagnenegosyo, ang pag-aalaga, kung kikita ba daw dito sa pag-aalaga ng mga pugo. Ang sagot lang naman dyan ay oo. Pero hindi po agad-agad ay kikita kayo. Kaya nga ay mag-i-invest po kayo ng oras, pera dito sa ganitong klase ng negosyo. Kasi ito po ay farming. Hindi po natin yan pwedeng basta-basta na lang iasa na sige, patukain mo lang yan at pag tumuka naman yan iitlog na. Oo, iitlog talaga yan. Pero pag nagkasakit na yung mga alaga mong pugo, doon ka mahihirapan. Doon ka maghahanap ng sagot. Ano ba yung pagkakamali ko? Saan ba ako nagkulang? Kaya po, ang lagi kong paalala para sa mga gustong mag-alaga ng pugo is pag-aralan nyo muna. Pag-aralan nyo mabuti yung pros and cons ng pag-aalaga ng pugo. Kasi kung ilalagay nyo po itong ating puguan, ang inyong puguan sa bahayan, hindi po natin may iwasan sa umaga ay merong amoy. Kaya po, every morning, makita nyo yung mga ipot na yan, dapat po talaga inaalis nyo yan sa umaga. Kasi, isa po yan sa pwedeng maging dahilan kung bakit magagalit sa inyong kapitbahay. Every morning, lilinisan nyo. Since yung morning po, hindi pa naitlog yung mga pugo. Huwag kayong maglilinis sa hapon. Kasi yung oras po ng tanghali hanggang hapon, papunta ng gabi, yan po yung oras kung kailan ibinibigay sa atin ng ating mga alagang pugo ang itlog. Kaya po mas maigi, gawin nyo na lahat sa umaga. Maglinis kayo ng painuman, maglinis kayo ng ipot ng mga pugo, patukain nyo, i-harvest nyo yung mga itlog sa umaga. Mas maigi po yun na nagawa nyo na lahat yun sa umaga kasi yung tanghali, hapon at gabi, oras na po yun ng pangingitlog ng inyong mga alagang pugo. Sabi ko nga sa inyo, ito yung hindi dapat mawala. Hindi dapat mawala sa araw-araw kapag nag-aalaga kayo ng mga pugo. Wala kasi silang ibang pagkukunan ng itlog, kundi itong kanilang patuka at itong kanilang painom. Itong ating patuka, sabi ko, hindi naman tayo nagpapalit ng binibigay sa kanila. Ito yung Jetstar Animal Feeds. And to be honest po sa inyo, napakaganda ng aking production. Ako po ay nasa 95 to 97% ng itlog. So, hindi po yun magic. Yun po ay tamang pag-aalaga, tamang pagbibigay ng atensyon sa ating mga alaga. Kasi marami po talagang nalugi na nag-alaga ng ganitong klase ng ibon. Sabi nila na sayang lang yung pera nila. Kasi nga, ang akala nila kapag pinatuka mo ang pugo, ganun-ganun na lang. Hindi po yun totoo. Madami po kayong dapat alamin, madami po kayong dapat isaalang-alang kapag mag-aalaga kayo ng pugo. Yung tamang bilang ng mga pugo sa loob ng kulungan, yung tamang itsura ng kulungan, tamang dami ng pagpapainom, pagbibigay ng mga vitamins, magandang kalidad ng patuka. Isa yan sa mga dapat mong titingnan kapag nag-aalaga ka ng pugo. And isa pa is,
dapat alam mo kung talagang ang mga alaga mong pugo ay puro ba babae. Ano? Dahil marami rin po talaga sa industriya ang mandoloko. Ano? Kapag dumating naman po sa inyo yung RTL at baguhan kayo, hindi niyo naman kasi alam. Ano? Kaya po nandito ang inyong Kuya Ace, tumutulong, nagbibigay ng mga ideya, impormasyon na makatutulong sa inyo, no? Magiging gabay ninyo sa pag-aalaga ng inyong mga alagang pugo. So, kung makikita nyo, hindi talaga tumitigil yan. No, hindi tumitigil sa pagtukay ang mga pugo. Kasi nga, itong mga itlog natin na ito, ayan, napakagaganda po ng ating mga itlog. Itong mga itlog natin na ito ay ang pundasyon po nito is yung magandang kalidad ng patuka. Kaya kung hindi rin maganda ang patuka na nakukuha or natutukan ng inyong mga pugo, hindi po kasi ako makapag-suggest ng iba pang klaseng patuka kasi depende naman sa lugar yan. Pero siguro naman merong information about sa kung anong ingredients na nakalagay dun sa quail layer mash ng Jetstar. So pwede nyo pong pagbasihan yun. Kung yun ba ay namimit din nung patuka na pinapatukan niyo sa inyong mga alagang pugo. Kung katulad ba, kung maihahalin tulad nyo ba yung laman nun sa laman nitong patukang ito. Kasi ito po talaga ay taon na, no? Ever since na nag-start tayong magpugo talaga at gumamit tayo nito, hindi na po tayo lumipat sa iba. Dapat rin po na alamin ninyo yung tamang dami ng mga pugo. Kasi kung maganda nga yung patuka nyo, sabihin natin, napakaganda ng patuka, ang daming magagandang review ng patukang yan, ang inyo namang kulungan ay siksik na siksik. Sikip, ika nga. Kita nyo po itong butas na ito sa harapan, ay baka po hindi magsabay-sabay na makatuka yung mga pugo nyo dahil sa bilang. Ika nga overcrowding. Yung inyong mga alagang pugo. Kaya po dapat alam nyo rin yan. Baka naman sinabi sa inyo na yung kulungan mo kasyang isang daan doon pero ang totoo 50 lang pala. So, by chances, 50% lang yung maayos na makakatuka doon sa inyong area na yun, sa cage na yun. So, ang ibig ko lang po sabihin, pag siksikan sila, may chances na hindi sila makakatuka lahat. No, pag hindi sila nakatuka lahat at payat ang mga pugo dahil nga siksikan, mahirapan po silang umitlog. Akala nyo, araw-araw umiitlog, pero every other day lang umiitlog yung mga pugo na nando doon. Importante po yan na dapat nyong malaman kapag nag-uumpisa kayo or mag-uumpisa kayo sa pag-aalaga ng mga pugo. Tunay at totoo, na madumi yung ganitong klase ng hanap buhay or negosyo. Kasi araw-araw mong sasagupain itong dami ng ipot na ito. So kung hindi ka handa yung dibdib mo sa na mahawakan mo itong mga ganitong dumi, mag-isip-isip ka bago ka pumasok sa pag-aalaga ng pugo. Kasi kung iniaasa mo lang yun sa iba na sila ang gagawa niyan at hindi mo kaya sa sarili mo na humawak or maglinis ng mga ipot, posibleng malugi. Posibleng malugi yung pugo mo, lalo na kung sakali na yung taong pinagkakatiwalaan mong mag-alaga ng pugo mo, umayaw na rin. So, sino na ang gagawa nito? Kaya dapat talaga, bago mo umpisahan to, ikaw sa sarili mo, alam mo kaya mo. Importante na malinis ito araw-araw kasi itong mga ipot na ito is pwede itong magkaroon ng uod. Kung hindi mo lilinisin araw-araw, meron kasing iba talaga, siguro sa kadahilanan na hindi naman talaga sila handa sa pag-aalaga, nahahayaan nila na tumambak yung ipot. Ito kasi mabaho, sa umaga lalo, mabaho ito. And then, itong mga ipot na ito, pag nagka-uod, mataas yung ammonia na content nito na nagiging sanhi ng sakit ng mga pugo. Parang nagkakaroon sila ng sipon, nasisilam yung mga mata nila. So pag nagkasakit yung mga pugo, wala na rin, walang iitlog. Kahit patuka ka ng patuka, kung may sakit yung mga pugo mo, yung ipot nila mababasag. So magiging problema. And then syempre pag hindi mo kayang solusyonan, possible maging mortality. Pag sinabi natin mortality, mamamatay yung mga alaga mong pugo. Pag namatay yung mga pugo mo, wala nang itlog. And then itong ating painuman, ito po everyday din nililinis. Sipin mo yun yun yung trabaho mo araw-araw, maglinis ng ipot,
maglinis ng painuman. Siyempre, benepisyo nun, sa umaga rin, mag-harvest ka naman ng mga itlog. Ano? Pero sabi ko nga, ang nilalagay naming tubig dito is, deep well. So yung tubig namin dito po sa amin sa Batangas City, Barangay Sampaga, ay galing po sa deep well. Hindi po mineral or kung ano mang klaseng tubig. Ito po ay deep well. Araw-araw lang po namin nililinisan itong painuman and then pinapalitan namin ng tubig. And then kung mapapansin niyo po, paubos na yung tubig, so kailangan na siyang lagyan. Actually, hindi pa kasi oras talaga ng pagpapatuka. Nagpatuka ako kanina para lang sa vlogging. So dapat lagyan na rin ng painom. Supposed to be 3 or 4 p.m. Maglagay ng patuka at maglagay ng painom dito sa ating mga alagang pugo. So ayun, yan yung mga factors na dapat nating alalahanin, isipin or tandaan bago tayo magsimula sa ating pagnenegosyo o pag-aalaga ng mga pugo. Lagi niyo pong tatandaan na hindi po magic ang susi para magtagumpay kayo sa ganitong klase ng negosyo. Kailangan po ng masusing pag-aaral, pagsisiyasat, at obserbasyon para magtagumpay po yung ganitong klase ng negosyo. Mabigat rin po ang kompetensya sa market pagdating sa itlog. Kaya po, siguraduhin niyo muna na meron kayo nun. Kasi kung makapag-provide kayo kahit 100% pa ng production ninyo, kung wala kayong market, mahirap po. Madami pa tayong pwedeng pag-usapan pag sinabing pugo. Madami kayong dapat malaman, may mga bagay pa akong gustong sabihin. Pero ang gusto ko lang tandaan ninyo is, hindi po magic. Wala pong magic sa pag-aalaga ng pugo. Ang kailangan nyo ay pag-aralan yung mabuti kung ano ba yung dapat, ano ba yung kailangan sa pag-aalaga ng mga pugo. Kung meron kayong mga question pa at meron kayong gustong malaman, pwede po kayong mag-comment dyan sa ating mga videos. And kung pwede sana, pakishare po ng ating mga videos, palike, para po at least madami pang makaalam na meron tayong ganitong klaseng video na itinutulong natin sa mga aspiring na mga business owners or mga entrepreneur na gustong mag-alaga rin ng pugo. So, once again po, ito po ang inyong Kuya Ace ng Quail Farming TV or Lakbay ni Alas. Lagi kong sinasabi ito wag na wag niyong pagdududahan yung mga sarili niyo sa kaya at pwede niyong gawin. Never stop dreaming, never stop believing kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng mga pagsisikap mo.